Ilang beses na naming sinabi sa iyo ng mga tulad ko na hindi nang ho-hostage ang Islam ng kahit sino. Isa itong kumpletong totalitarian na ideolohikal na balangkas na dinisenyo para kontrolin ang mga tao, hindi lang mga Muslim, kundi pati na rin ang mga hindi Muslim. Dahil dito, pinipilit ang mga Muslim na naninirahan sa kanluran ang mga komunidad na hindi Muslim na umayon sa kanilang pananaw, tulad ng pagbabawal sa bikini. Walang bacon? Pakiusap? Walang aso, malaking isyu yan. At hinaharas nila ang mga tao. Kung di kayo naniniwala, panoorin to. Matagal na itong nangyayari mga pare. Na nalilimitahan ang buhay ng mga babae sa Sweden. Ang pattern na ito ay parang gender apartheid at naapektuhan ang mga babae at batang babae sa ilang lugar sa labas ng lungsod. Tingnan mo ito. Pero may isang grupo ng mga reliyosong kabataang lalaki na nakarating dito at ngayon ay pinipigilan ang mga babae papunta sa party at sinusubukan silang kumbinsihin na huwag pumasok. Oy, halika at tingnan mo sila. Bakit niyo kami kinukunan ng video? Hindi niyo kami pwedeng pigilan. Sige, tuloy lang. Sige. Pakiramdam mo ay pinagtaksilan ta. Parang gumuho na ang buhay ko. At walang gumagawa ng kahit ano. Sigurado akong 20 taon na ang nakalipas. Wow mga, 10 taon na ang video na ito. 20 taon na ang nakalipas. Normal lang ang babaeng ito tulad ng ibang taga-kanluran. Ipasok silang lahat. Ano bang pwedeng magkamali? Ao naman tayong lahat at dala rin ng tao ang kani-kanilang ideolohikal na paniniwala. Napakawalang muwang naman ng mga taga-kanluran. Pero relihiyosong kabataang lalaki pa rin ng taga-kanluran. Ang malaking grupo ng tao. Salamat na mga Muslim. Nainis ang mga kapitbahay. Iyan ay isang bahagi lang. Iyon naman ang sa Sweden. May napanood akong bagong video. Malapit na rin itong mangyari sa Amerika mga pare. Nangyayari na ito kung saan-saan sa New York. Nangyari na ito dati sa New York. Pero tingnan niyo ito. Tingnan niyo siya. Panoorin niyo. Sa facility sa mga mukha nila. Maliit nga lang siya eh. Hindi mo gusto? Ganito ang nangyayari kapag gumawa ka ng isang saradong komunidad at hindi mo binabantayan ang nangyayari doon. Ito na yon. Nakagawa sila ng isang enclave, isang Islamikong enclave sa lupa ng Amerika. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Ganito ang nangyayari. Gusto ko sanang ipatugtog ang video na ito. Ang Islam ay hindi kumukuha ng bihag. Panurin mo ito. Lagi kang pinipilit sumunod sa paraan nila, hindi ka baliktaran. Walang integrasyon o asimilasyon. Dating training center ng guide dog at residential complex ito. Hindi ito rasista. Dito pupunta ang taong ito. Hindi rasista ang mag-alala para sa iyong komunidad. At hindi rin rasista ang magtanong ng mga lintik na tanong. Ngayon, may dubleng pamantayan na rin tayo sa real estate. Matapos ang dubleng pamantayan sa pagpupulis, hustisya, at mga kapitbahayan. Mayroon na tayong dobleng pamantayan kahit sa mga lumang sentro ng pagsasanay ng guide dog. Sumunod, sumunod, sumunod. At magpasa ko kay Allah. Yan ang mensahe ng Islam. Kayo mga taga-Kanluran, mahal ninyo ang aso ninyo. Kaya nga sinabi ni Senador Randy Fine. Kung kailangan namin pumili sa pagitan ng mga aso at mga Muslim, hindi mahirap ang pagpili. Huwag ninyong isuko ang pagmamahal sa mga aso. Ngayon, Anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Simula. Kailan? Sabi sa akin, di binibenta ang gusaling ito. Ito ang paborito ko. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Ano ang balak mo sa gusaling ito? Tungkol sa... Tungkol saan? Anong ibig mong sabihin na tungkol saan? oo, tungkol saan? Sa Islam at Jihad mga pare. Anong palagay mo? Anong palagay mo? Tignan mo ang suot nila. Tignan mo kung paano sila manamit. Tingnan mo marahas ang takeover na ito. Nasaan ang integrasyon? Bakit ang mga batang ito hindi nagsusuot ng kanduraning damit? Kailan naging normal yon? Hindi ito papayagan sa kahit anong bansang Muslim. Sinasabi ko sa'yo, totoo yan. Hindi ito papayagan. Sa tingin ko sa Saudi Arabia at iba pa, ginawa nila yon dahil kailangan nila ng mga kanluranin.
Kaya gumawa sila ng magkakahiwalay na enclave. Mga enclave ng mga Amerikano at Britaniko. Dahil kailangan nila ng mga nangunggunang inhinyerong Amerikano at Britaniko at kailangan nila ng mga doktor at inhinyero. Kaya gumawa sila ng magkakahiwalay na enclave para sa kanila, kung saan ang mga bihasang imigrante na may work visa sa Saudi Arabia, magkakaroon sila ng sarili nilang mga enclave. Mamumuhay sila na parang mga taga-kanluran. Kabalikataran talaga nito. Ginawa mo ito at hindi mo pa nilimitahan bilang hiwalay na lugar. Sinabi mo pa, gawin nyo gusto nyo. Ang buong punto ng isang hiwalay na lugar ay hindi ka makakalabas at walang makakapasok. Para hindi mo madumihan ang lipunan natin. Iyan ang ginawa ng kaharian ng Saudi Arabia. Hindi ito. Walang bansang Muslim ang papayag dito. Walang bansang Muslim ang magsasabing, sige, alam mo, pwede kang pumasok at makihalubilo sa aming mga tao at gagawin lang namin ang gusto mo. Alam mo, makipagtalik sa tabing dagat o magsuot ng bikini, maglakad-lakad na parang Europeo, maglakad-lakad na suot ang mga kasuotan ng mga taga-kanluran. Hindi nila kailanman papayagan ito. Hindi mo kailangang umalis. Huwag kang gagawa ng gulo. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari. Nakakabahala talaga ito para sa akin. Oo, maaring nakakabahala ito para sa'yo, pero maaring nakakabahala rin ito para sa mga bata na dinadala mo ang aso mo dito at bigla kang sumusulpot sa kanto. Lalo na't pribadong ari-arian na ito ngayon dahil nabili na ito. Sinabihan ako pumunta at magkaroon ng isang nag-aalalang kapitbahay. Nag-aalalang kapitbahay. Kaya ako naman, pero pribadong ari-arian pa rin yan. Hindi Na tayo tayo. pwedeng tumawag. Walang privacy dito sa lugar na to, pare. Walang Dahil privacy pwede dito akong sa lugar pumunta na to. kahit saan ko gustong pumunta. Kung ganoon, gets ko. Kung pribadong pag-aari na at nabili na ng mga tao, wala naman silang ginawang mali. Sumusunod lang sila sa batas ninyo. Kaya imbes na magalit ang mga taga-kanluran sa mga taong ito. Naiintindihan ko kung bakit ka may inis at mababahala kapag nakita mo ang ganitong paglapastangan sa iyong bansa at sibilisasyon. Pero mas dapat tayo magalit sa ating mga politiko na pumapayag dito. Dahil sa puntong ito, nagde-debate pa rin tayo kung tanggap ba ito. Sabi ng kaliwa, ayos lang daw. Sa tingin ko, sumobra na ito. Hindi ito katanggap-tanggap at napagdesisyonan na. Tapos na yan. Hindi na pwedeng magpatuloy ito dahil kung ano ang kalalabasan yan. Pagkalipas ng 20 taon, hindi na yun ang UK. Hindi na yun ang England. Punta na lang tayo sa England o Britain. Ang kulturang ito ay patuloy mula pa noong panahong Romano. Tama ba? Ang huling matagumpay na pananakop ay noong 1088 sa labanan sa Hastings. Mahigit 1,000 taon na ang lumipas. At ang bansang ito ay dumaan sa sarili nitong ebolusyon sa nakaraang 5 taon. Pero hindi ito ebolusyon. Ito ay pagbaklas. Ito ay pagbaklas at muling pagtatayo ng isang bagay na bago na hindi na Britanya. At malamang ito ay magiging Islamiko. Dahil ang nanghinibabaw na kultura ang laging nananalo. Palaging ang nanghinibabaw na kultura ang nananalo. Palagi. Pasensya na. Pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Kahit saan ko gustong pumunta. Walang privacy. Paano ba naman? Ganon para dito. Hindi ko lang talaga kaya. Nakakabahala ito para sa akin. Nakakabahala talaga na pumupunta ka dito ng ganito, lalo na't may mga bata dito. May mga bata dito at may dala kang aso. Tapos pumapasok ka dito sa pribadong ari-arian ng ganyang paraan. Hindi naman ako lumapit ng ganyan. Dumaan lang ako sa tabi mo. Tawagan mo sila. Hindi ka pwedeng tumawag ng pulis para sa pribadong para sa pribadong usapin. Alam ko 'yan. Pasensya. Hindi ka pwedeng tumawag. Hindi ka pwedeng tumawag ng pulis para sa kahit anong may kinalaman sa trespassing o pagpasok sa pribadong lupa. Isa itong usaping sibil. Kaya may karapatan ako. Na narito. Wala kang karapatan. Pare, ano ulit? Dapat tinanong mo sila. Magiging parang Islamic school ba 'yon o ano? Magaling, magaling. Wala kang pakialam, pare. May pakialam ako kasi nagtatanong ako. Hindi, wala kang pakialam. Meron kasi nagtatanong ako. Sabi mo pribado ito, pwede kang pumasok nang di nagpapaalam. May nadaan ng bansa pero walang magagawa ang pulis Wala naman tungkol sa kami, trespassing. hindi kami obligado na sabihin sa iyo kung ano ang ginagawa namin. Nagtatanong lang naman ako. Kung wala namang nangyayari, sasabihin mo naman sa akin. Sinabi ko na sa iyo, kita mo naman na may mga bata. Meron naman. Ano ang tinuturo mo sa kanila? Jihad. Tungkol saan mo sila tinuturuan? Tinawagan na ang pulis. Wala Kahit akong anong oras. pakialam. Aalis din ako. At sabi ko nga, usaping sibil lang ito. Trespassing lang. Walang magagawa ang pulis. Sisilip lang ako sa paligid ng gusali, tapos alis na. Ngayon, ang gusaling ito dati itong pagmamayari ng ng mga taga-guide dog. Dito nila sinanay ang mga tao sa gabay na aso.
at dito rin pinatira ang mga bulag na tao. Pero dahil sa kung gaano ka sama ang kalsada, isinara nila ito dahil mahirap itong ma-access para sa mga gaya ng bumbero, ambulansya at iba pa. Yung babaeng nabanggit ko na nag-imbita sa akin, sinabi na sinubukan ng kaibigan niya bilhin ito ng $250,000. Pero tumanggi silang ibenta ito dahil sa mga rason na yon at iba pa. Kaya bakit nila ito ibinenta sa mga taong ito? Baka nga, At saan nila tingnan kinukuha mo ang pera? ang laki ng gusali. Sobrang laki talaga nito. Napakalaki nito. At ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. May dubling pamantayan sa bentahan ng ari-arian kasi iniisip niya na hindi naibenta ang gusaling ito sa isang Briton. Pero naibenta ito sa mga taong ito. Hindi natin alam lahat ng detalye, pero lehitimo mga alalahaning ito. Tinitingnan ko lang ang paligid. Pampublikong ari-arian ito, tol. Sa totoo lang, hindi. Pasensya na, mali ang pagkakasabi ko. Hindi ko alam kung nabenta na ito sa mga taong ito. Kaya kung ganun, pribadong ari-arian na ito. Siguro hindi na nga. Ibig sabihin, baka hindi siya pinapayagang nandito at ayos lang din na mag-alala ang mga taong ito. Pero di ko ito tinitingnan ng ganon. Gusto kong mag-shoot, kaya nag-shoot ako. Hindi ko ito tinitingnan bilang isang tao lang, kundi mula sa mas malawak na pananaw. Sa pananaw ng sibilisasyon, malinaw na ito'y dahilan ng pag-aalala. Wala akong pakialam. Hindi ako nababahala. Hindi ako nababahala kung pribado ito. Hindi ako nababahala kung pribado man ito. Hindi ako. Wala akong pakialam. Kung gusto ko mag-video, mag-video ako. Wala akong pakialam. Hindi ako nababahala. Illegal ang pananatili mo rito. Pare, ijang ay ilegal, pero, naiintindihan ko ang kanyang galit. Makikita natin na mas marami pang tao ang mawawalan ng kontrol, magagalit at gagawa ng mga bagay. Gagawa ng mga ganitong bagay. Panoorin mo, sumakay ako sa bus. Kaya itong babae, sinasabi niya ng babaeng ito ay malinaw na nakanikab. Sumakay ako sa bus, at bago pa ako makaupo, may isang lalaki sa bus na nagmumura sa akin at nagsabi, "Alisin mo yan sa mukha mo, o ako ang mag-aalis niyan para sa'yo." Tinakot niya akong papatayin kaya natrap ako sa umaandar na bus, at naiwan akong nanginginig at umiiyak. Nakakatakot na karanasan para sa babaeng ito. Ang babaeng Muslim na ito. Uy! Putang kinabido! Bro! Wag mo subukan! Wag mo! Babakbakan kita! Wag kang tumayo! Babakbakan talaga kita! Ito, puti. Babakbakan kita! Wag mong subukan! Akin ang teleponong to! Bakit nadikit sa telepono mo? Umalis ka dyan! Ikaw pa ang nagyaya sa amin na tumira dito! Libre pa! Pasensya na ate, ha? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, miss? Anong sinabi niya sa'yo? Kita namang taranta siya, kawawa. Minumura niya ako dahil sa paraan ko. Minumura niya ako dahil sa pananamit ko. At sinasabi niya sa akin. Sorry dong, gusto mo bang tawagan kong Hindi, ayos pulis? lang. Hindi. Ayos lang yun. Ayos ka lang ba, miss? Hindi, ayos lang. O, gusto mo bang kinakabahan sabihin? ka ba? May dugo. Di ko alam kung bakit. Sige lang, dadami pa talagang ganito mga pare. Natural lang mangyari yan kapag ikaw. Ang kapal ng mukha ng mga politikong ito at ng mga taong hindi pa rin inaayos ang direksyon na iniisip nilang pwede pa nilang paglaruan ang damdamin ng mga taga roon. Sa pagbahan ng kanilang mga lungsod at bayan ng mga taong ito, mga dayuhan, lalubos na salungat sa mga tao rito. Ito nga pala ang Dearborn. At walang mabubunga dyan. Sobrang yabang ng mga taong ito. Ang simpleng katotohanan na may lumalaking komunidad sa inyong lipunan na talagang laban dito. May mga grupo rin sa lipunan tulad ng kaliwa na pabor dito. Ang katotohanan yan ay patunay na winasak ninyo ang pagkakabuklod ng inyong lipunan. Natin ang inyong lipunan at patunggo na ito sa tunggalian. Mangyayari talaga ito. Mangyayari ito kahit saan mga pare.